Nag-agree ka ba kung isa kang OFW at kapag sinabi nga na hindi madali ang maging isang overseas Filipino worker abroad? Bukod sa mawawalay ka sa iyong mahal sa buhay at pamilya, matinding hirap din ang pagdadaanan mo sa iyong trabaho. Karamihan nga sa ating mga OFW ay mga domestic helper. At karamihan nga sa mga OFW, isang kaluwagan na mapunta ka sa isang mabait na amo. Pero sa ating kwento ngayon, isang Pinay domestic helper ngayon ang nasa likod ng rehas dahil sinira niya ang tiwala ng kanyang amo. Pinaniniwala ang tumataginting na 10.3 million pesos ang ninakaw ng Pinay na kasambahay sa kanyang amo na 10 taon niyang pinagsilbihan. Pinaniniwalaan nga na ang kasambahay ay nakapagpundar ng iba't ibang mamahaling gamit at maging pondo sa Pilipinas dahil sa kanyang pagnanakaw. Sa ating ang kwento ngayon, pag-usapan natin ang viral ang kwento ng Pinay na nagnakaw nga ng malaking halaga sa kanyang amo. Ang babae ay kinilalang si Alma, 54 years old. Si Alma ay nagmula sa Iligan, Isabela. May asawa at 2 anak na si Alma na gusto niyang bigyan ng magandang kinabukasan. Dahil dito umalis nga ng Pilipinas ang ginang upang magtrabaho bilang isang domestic helper sa bansang Singapore noong March 2016. Ang amo nga ni Alma ay isang 54 years old na babae at kasama niya sa bahay ang 3 miyembro ng pamilya nito. Sila ay naninirahan sa Marina Boulevard sa downtown Singapore. Siya ang nakatoka nga sa pagpapanitili ng kalinisan at kaayusan sa napakalaking bahay ng kanyang amo. Sa mga hindi nakakaalam, kapag ang isang individual sa Singapore ay may bahay at talagang sarili ang kanyang lupa, pinaniniwalaan na ito ay may kaya o mayaman. Tungkulin nga ni Alma bilang kasambahay na asikasuhin ang pang-araw-araw na pangangailangan ng mga nakatira sa kanilang tahanan tulad nga ng pagluluto at paglalaba. Tinis nga ni Alma na mawalay sa kanyang pamilya kahit maliit pa noon ang kanyang anak. Ayos lamang nga sa Pinay na hindi niya nakakasama at naaalagaan ang kanyang anak dahil mas malaki ang kikitain niya sa Singapore kaysa sa Pilipinas. Nung una, hindi nga maiwasan ni Alma na maiyak na lamang tuwing gabi dahil naiisip niya ang kanyang asawa at mga anak. Ipinamalas nga ni Alma ang kanyang kasipagan sa trabaho at nagustuhan siya ng kanyang among babae. Laging kasundo din ng Pinay ang iba pa niyang amo kaya naman naging magaang ang kanyang pagtatrabaho sa ibang bansa. At nang dumating na nga ang kaarawan ni Alma, binigyan pa siya ng birthday cake ng kanyang amo. Bagay na hindi inaasahan ni Alma na gagawin ng kanyang dayuhan na amo. Mula nga noon, taon-taon nang sineselebrate ni Alma ang kanyang birthday sa bahay ng kanyang mga amo. Mabait ang mga amo ni Alma sa kanya. Taon-taon ay binabayaran ng amo ni Alma ang kanyang pamasahe sa eroplano upang makauwi at makasama ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Napakasaya nga ni Alma dahil malaking kaluwagan din para sa kanya na hindi na siya gagastos ng kanyang pamasahe pauwi. Bukod doon, maluwag din ang amo ni Alma sa ibinibigay sa kanyang day off at hindi siya pinaghihigpitan sa trabaho. Base naman sa mga post ni Alma sa social media, binibigyan siya ng kanyang amo ng isang cellphone at Swarovski na necklace, bracelet at hikaw. At kalaunan, hindi na lamang empleyado ang turing kay Alma ng kanyang mga amo, kundi bahagi na rin siya ng kanilang pamilya. Hanggang sa tumagal nga ng 10 taon si Alma, si amo niyang iyon. At dahil sa tagal ng kanyang pananatili sa kanyang amo, binigyan si Alma ng kanyang amo ng malayang access sa lahat ng sulok ng bahay. Kabilang na nga ang master bedroom kung saan natutulog ang kanyang mga amo. Bukod doon, nakukuha na din ni Alma ang napakalaking tiwala ng pamilya na kanyang pinagsisilbihan, na sa kasamang palad ay kanyang sinira at sinamantala. Sapagkat ang Pinay domestic helper na si Alma ay nahuli mismo ng kanyang amo na nagnanakaw. Ayon sa mga reports, ginagamit ni Alma ang pagkakataon na nakakapasok siya sa master's bedroom ng kanyang amo para maggalugad sa buong kwarto hanggang sa natagpuan niya ang susi ng safe. Ang susi ay nakatago sa loob ng bulsa ng isang Amerikana o coat na nakasabit sa loob ng wardrobe ng kanyang amo. Isa sa mga 3 susi na natagpuan ni Alma ay susi pala ng safe ng kanyang amo. Tuwing walang tao sa bahay o kapag natutulog ang pamilya ng kanyang amo, palihim na kukunin ni Alma ang susi sa bulsa ng coat, bubuksan ng safe, kukuha ng pera o alahas at ibabalik muli
ang susi si pinagtaguan nito upang hindi mapansin ng kanyang amo. Ayon sa mga balita, simula 2021 hanggang 2025, pinagnakawan ni Alma ang kanyang mga amo. Dahil laging ibinabalik ni Alma ang susi sa bulsa, naitago niya ang pagnanakaw sa loob ng 4 na taon bago tuluyang naghinala ang kanyang mga amo. January 2021 hanggang December 2022, ninakaw ng Pinay ang perang papel na iba-iba ang mga dominasyon katulad ng euros, British pounds at Japanese yen. Bukod dito, tinangay din ni Alma ang itibang piraso ng mararangayang alahas mula sa mamahaling brand tulad ng Van Cleef & Arpels, at hindi din pinatawad ni Alma ang mga gamit at alahas na gawa na purong ginto, silver at jade. At ang lahat nga ng ninakaw ni Alma ng taon na iyon ay umabot lamang ng 3.7 million pesos. Taong 2023, ang mga gold na alahas naman ang ninakaw ni Alma sa safe ng kanyang amo. Kasama nga sa mga tinangay ng Pinay ay 12 pirasong gold bracelets, 2 24 karat gold necklaces at 2 piraso ng at 999 pure gold coins, na ang kabuang halaga nga ay 2.6 million pesos. Sa buwan ng June 2024, ito nga ang panahon kung kailan pinakamalaking bulto ng alahas at cash ang sabay-sabay na nakuha ni Alma sa loob lamang ng maikling panahon. Ayon sa mga balita, ninakaw nga ng Pinay na si Alma ang isang set ng Princess Cut Diamond Jewelry. Ninakaw din umano ni Alma ang malalaking peraso ng diamante, mga kwintas, singsing na ginto at iba pang alahas na jade. May tinangay din ang Pinay na domestic helper na malalaking halaga ng pera at foreign currencies. At ang lahat nga ng ito ay nagkakahalaga ng 4 million pesos. Pero saan kaya inilaan ni Alma ang mga pera na kanyang ninakaw? Ayon sa mga balita, tuwing uuwi si Alma para sa kanyang taunang bakasyon sa Pilipinas, palihim niyang ibinabiyay at ipinapasok sa bansa ang mga nanakaw na cash at alahas sa kanyang bagahe. Pinaniniwala na ibinabalot at itinatago ni Alma sa loob ng kanyang mga personal na gamit sa maleta ang alahas at pera upang hindi ito mapansin ng custom o sa airport. Ang mga foreign currency ay ipinapalit ni Alma sa Philippine peso sa mga money changer. Ang mga alahas naman ay kanyang ibinebenta ng direkta o isinasanla sa mga pawn shops sa Pilipinas. At gamit nga ang kabuang halaga ng humigit kumulang 10 million pesos, iba't ibang ari-arian nga ang napundar ng Pinay. Ayon sa mga balita, bumili si Alma ng higit isang condo unit sa Pilipinas para magsilbing kanyang tirahan o investment. Nakabili din ang Pinay domestic helper ng mga kotse para sa kanyang pamilya. Hindi lang isa, kundi higit pa. Ayon pa sa mga balita, bumili din ang Pinay ng mga lupain o sakahan o bukirin sa kanilang probinsya. Pinaniniwala na ginamit niya ang pera para sa mga personal na luho sa tuwing siya ay uuwi pabalik ng Pilipinas. At May 2025, na nagsimulang mapansin ng amo ni Alma na 50 years old na unti-unting nababawasan ang mga foreign currency at mga alahas na nakatago sa loob ng kanyang safe sa master's bedroom. At dahil walang ibang may kakayahang pumasok doon ng madalas, kundi ang kanilang pinagkakatiwalaang kasambahay na si Alma, nagpa siya ang kanyang amo na paimbestigahan ang Pinay ng palihim. May 27, 2026, lihim na nag-install ang employer ni Alma ng isang motion sensor hidden camera sa loob ng kanyang kwarto na nakatutok sa kinalalagyan ng safe. Ang mga camera na ito ay otomatikong nagre-record kapag may nakitang paggalaw sa paligid ng kwarto. At makalipas lamang ang 2 araw, May 29, 2026, na-trigger ang sinasabing hidden camera. Aktual na na-record ng camera si Alma na binubuksan ang safe gamit ang nakaw na susi at kinukuha ang mga mahalagang kagamitan nito sa loob. At nang mapanood nga ito ng amo ni Alma, dito na tuluyang nadurog ang kanyang puso matapos makumpirma na ang itinuturing nilang pamilya ay ang mismong nagnanakaw sa kanila. Hindi nagtagal, naramdaman na ni Alma na natunugan na ng kanyang mga amo ang tungkol sa kanyang ginagawang pagnanakaw. At May 30, 2026 ng madaling araw, nang nag-impake nga si Alma ng 5 niyang mga maleta at binalak nga na bumalik ng Pilipinas at tumakas papuntang airport. Mabuti na lamang at agad namang kinontak ng amo ni Alma ang isa niyang kaibigan upang
harangin ang Pinay sa airport at hindi ito makatakas ng tuluyan pabalik ng Pilipinas. Matagumpay namang naharang si Alma sa airport at dito na siya inaresto ng mga pulis. Nakuha nga kay Alma ang kanyang mga maleta, passport at 95,000 pesos na ninakaw pa niya sa kanyang amo. At dahil nga sa kanyang pagkakasala, kinasuhan si Alma ng theft by servant at siya ay ikinulong. At base nga sa investigasyon, halos 10.3 million pesos ang kabuang ninakaw ni Alma sa kanyang mga amo. Samantala, desmayado naman at hindi makapaniwala ang amo ni Alma na lumabas ang totoong pangyayari. Ayon sa ginang, hindi niya inakala na tratraidorin siya ni Alma at sinabi pang ipinagdiriwang nila ang karawan ng domestic helper na si Alma taon-taon bilang pagpapakita ng kanilang pagpapahalaga sa kanya. Napag-alaman naman na noong huling bahagi ng taong 2025, binigyan pa si Alma ng kanyang employer ng libreng bakasyon sa Singapore kasama ang kanyang asawa at 2 mga anak. All expense paid pa nga ang naging bakasyong ito bilang regalo sa Pinay ng kanyang mga amo. At sa trial nga ng korte ng July 17, 2026, nag-plead si Alma ng guilty sa mga kasong isinampalaban sa kanya. Sa trial sa korte, nakiusap nga ang domestic helper na Pinay sa judge na wag nang idamay o isangkot ang kanyang pamilya sa Pilipinas sa pinakaharap niyang mga kaso. Humingi din si Alma ng patawad at nakiusap nga na babaan ang kanyang sentensya upang makauwi agad sa kanyang matandang ina. Nang tanungin siya ng korte kung nasan ang mga ninakaw niya, inamin ni Alma na wala nang natirang barya sa cash na kanyang kinuha dahil naipambili niya na ito lahat ng mga ari-arian sa Pilipinas. Sa loob ng korte, hindi mapigilan ng employer ni Alma ang matinding galit at emosyon. Dumalo lamang si Alma sa trial via video call. Lumapit nga sa screen ang amo ni Alma at sinigawan ang Pinay, "Shame on you, Alma." At dahil nga sa pag-amin ni Alma at kawalan ng kakayahang magbayad ng danyos, hinatulan siya ng 3 taon at 2 bawang pagkakulong. Samantala, pinayuhan naman ng gobyerno ng Singapore ang amo ni Alma na magkaso ng sibil sa Pilipinas laban kay Alma upang sapilitang mabawi ang mga kondo at lupain na nakapangalan sa sospek. Kapag natapos na ni Alma na pagsilbihan ang kanyang parusa sa loob ng kulungan sa Singapore, siya ay agad na ide-deport pabalik ng Pilipinas. Ilalagay din ang pangalan ni Alma sa mga permanenteng blacklist ng Singapore at kailanman ay hindi na siya makakatapak pa ng bansang ito. Ibig sabihin nga, habang buhay na siyang hindi makakabalik doon, maging bilang isang turista o kahit anong trabaho ay hindi niya na magagawa pa. Kung itutuloy ng amo ni Alma ang mga legal na hakbang dito sa Pilipinas, maring maglabas ng utos ang korte upang samsamin ang mga condo unit, sasakyan at lupain nasa pangalan ni Alma at kanyang binili gamit ang mga ninakaw niyang pera upang ipangbayad sa dati niyang mga amo. Sa ngayon ay ang Pinay domestic helper na si Alma ay kasalukuyang nakakulong at pinagdudusahan ang hatol para sa pagnanakaw niya na mahigit 10 milyong piso sa kanyang amo. Nilalatago din ba ang mga ganitong kaso ng pagnanakaw o hindi? Para naman sa ating pangalawang storya, kilalanin natin si May Yu-si Naing, 27 years old. Si May ay nagmula sa Chin State sa bansang Myanmar at siya ay panganay sa 4 na magkakapatid. Bata pa lamang, mulat na si May sa hirap ng kanilang buhay dahil nga sa probinsya sila naninirahan. Magsasaka ang pareho niyang mga magulang at kasama niya sa bahay ang kanyang mga lolo at lola. Kahit kalabaw nga ang kanyang mga magulang upang makapagtapos ng pag-aaral si May. Subalit, nagpaubaya na lamang siya para sa kanyang mga nakababatang kapatid at sila na lamang ang mag-aral. At naghanap na nga lamang si May ng trabaho para makatulong sa kanyang pamilya. Iba't ibang trabaho nga ang sinubukan ni May. Siya ay naging tauhan sa isang kainan, janitress sa mall at nagtitinda ng gulay. Simpleng buhay lamang ang meron si May at hanggat maaari, nagtitipid siya upang siya ay makatulong sa kanyang mga magulang. Hindi din pumasok sa isip niya ang magkaroon ng relasyon dahil prioridad niya ang pagtatrabaho. Makalipas ang 1 taon, kailangan nang mag-aral ng kolehiyo ng isang kapatid ni May. Mataas ang pangarap ni May para sa kanyang kapatid kaya ginusto nga ni May na makapagtapos ang mga ito at handa siyang kumayad para sa kanila.
Hindi naman inakala ni May na malaki pala ang gagastusin ng kanyang kapatid sa university, kaya doble kayod ang babae. Dalawang trabaho nga ang pinasok niya dahil nagkaroon pa ng malalang sakit ang kanyang ama. Kaya naman ang kanyang nanay na lamang ang nakakapagtrabaho ng mga panahon na ito. Dumating na din sa punto na kinailangan na ni May na mangutang sa isang lending company para lamang maoperahan ang kanyang tatay. At para nga matapos ang sunod-sunod na problemang pinansyal ni May, nag-isip nga ang babae na magtrabaho na lamang sa ibang bansa dahil mas malaki ang sasahuri niya doon. Nung una, tutol ang mga magulang ni May sa kanyang planong mangibang bansa. Ayon sa kanyang mga magulang, baka matulad lamang siya sa mga napapabilitang domestic helper na sinasaktan ng kanilang amo. Sinabi naman ni May na mas malaki ang kanyang kikitain sa ibang bansa kaysa sa manatili na lamang siya sa Myanmar. Ayon pa kay May, agad siyang magsusumbong sa mga pulis kung may gawing masama ang kanyang mga amo sa kanya. Kaya naman napapayag ni May ang kanyang mga magulang na siya ay mga ibang bansa. Inayos agad ni May ang kanyang mga papeles at dumaan nga sa maikling training. Taong 2022 naman nang nilisan na nga ni May ang kanyang pamilya upang magtungo sa Hong Kong at magtrabaho. Maganda naman ang naging takbo ng trabaho ni May kahit nung una ay nahirapan siyang mag-adjust sa bago niyang kapaligiran. At makalipas ang 2 taon, umuwi si May pabalik ng Myanmar dahil lumipat na sa China ang kanyang naging. At dahil nga sa pagpupursige ni May sa ibang bansa, nakapagtapos ang isa sa kanyang mga kapatid ng pag-aaral at nakatulong na ito sa kanilang pamilya. Sa kabila nito, hindi pa din tumigil sa pagtatrabaho si May dahil gusto niyang mapatayuan ng bahay at mabigyan ng negosyo ang kanyang mga magulang. Kaya naman muling nag-apply si May bilang domestic helper, pero sa pangalawang pagkakataon sa Singapore naman siya nagtrabaho. Agad siyang natanggap at lumipad nga papuntang Singapore si May, dala ang pag-asa na mabibigyan niya ng ginhawa ang kanyang pamilya. March 2025 na nagsimulang magtrabaho si May bilang kasambahay sa isang pamilya na nakatira sa Queensland Astrid Park, Holland Road, isa sa mga exclusive at prestihiyoseng residential enclave sa Singapore. Ang amo nga ni May ay isang mag-asawa na may 2 mga anak. All around ang gawain ni May sa bahay ng kanyang mga amo at siya din ang nag-aasikaso sa mga anak ng kanyang amo. Maayos naman ang pagtatrabaho ni May sa kanyang bagong amo. Meron siyang sariling kwarto at malaya siyang nakakakain ng kahit ano, maging ang pagkain ng kanyang mga amo. Bukod doon, siya ay pinagdi-day off din ng kanyang amo lalo na kapag may sakit ang domestic helper. Hindi din pinagbabawalan si May ng kanyang amo na gumamit ng cellphone kapag wala naman itong ginagawa. At ng taong 2026, madalas ngang naiiwan lamang mag-isa sa bahay si May. Dahil ang kanyang mga amo ay malimit na nagbabakasyon o di kaya ay nagpupunta sa iba nilang mga kamag-anak. Kaya naman matapos ang kanyang mga gawain sa bahay, natuon na ang atensyon ni May sa paggamit ng cellphone. Isang araw, habang nagfe-Facebook, dumaan sa kanyang newsfeed ang advertisement ng isang laro ng online gambling. Na-curious nga ang babae kung paano ba maglaro ng online gambling. At dahil bored si May sa bahay ng kanyang amo, sinubukan niyang maglaro ng sugal. Subalit nang nalaman niya na kailangan ng Myanmar kyat o ang pera sa kanilang bansa upang pondohan ang laro. Dito na nagsimulang magdalawang isip si May dahil una wala naman siyang ekstrang pera at na-realize niya na masama nga ang pagsusugal. Nagbasa na lamang si May sa Facebook hinggil sa laro at nakita niyang maraming nananalo ng malalaking pera kahit unang beses lamang nilang maglaro. Lalo tuloy na engganyo si May na subukan ng online gambling dahil inisip niyang baka swertein siya at manalo ng limpak-limpak na pera. Sa kagustuhan nga ni May na maglaro ng sugal, pinasok niya ang kwarto ng anak ng kanyang amo dahil alam niyang may ipon na pera ang mga ito. Isang asul na box nga ang natagpuan ni May sa loob ng kwarto ng anak ng kanyang amo. Nang nabuksan ito ng babae, nakakuha siya ng pera na nagkakahalagang 47,000 pesos. Ang pera nga na ito ay ipinasok niya sa online gambling. Subalit siya ay natalo sa laro at hindi nga ito matanggap ng domestic helper. Kaya naman muli siyang nagnakaw ng pera sa kwarto ng anak ng kanyang amo. Ilang beses pang ninakawan ni May ang anak ng kanyang amo at nakakuha nga siya ng 258,000 pesos. Sinisigurado nga ng kasambahay na nakaalis na ang kanyang amo bago siya pumasok sa kwarto upang hindi siya mahuli. Pero tulad ng una,
natalo lamang sa online gambling ang ninakaw na pera ni May. Pero imbis na tumigil siya, ninakaw niya pa rin ang natitirang pera ng magkasunod na araw. At muli siyang natalo sa sugal. Dismayado at labis na kabiguan nga ang naramdaman niya dahil paulit-ulit siyang natatalo. Ilang araw siyang tumigil sa pagsusugal pero muli niyang nakita ang Facebook tungkol sa online gambling kaya muli siyang nainganyo na maglaro. Muling pinasok nga ng kasambahay ang kwarto ng anak ng kanyang amo at ninakaw ang isang drawer na nagkakahalaga ng 220,000 pesos. Subalit kahit anong dasal ang ginawa ni May, hindi pa din siya nananalo sa online gambling. Tila ba tuluyan nang naadik ang domestic helper at ayaw nang tumigil sa pagnanakaw. Hanggang sa nagnakaw na naman siyang muli at natagpuan sa isang ampaw ang 287,000 pesos na inipon ng anak ng kanyang amo. Ninakaw niya ito at para nga hindi makahalata na ito ay kanyang ninakaw, nilagyan niya ng 4,700 pesos ang mga ampaw na kanyang kinuhanan ng pera. At February 27, 2026, nang napansin na ng anak ng amo ni May na bawas ang kanilang pera at isinumbong ang nangyari sa kanyang nanay. At dahil wala namang ibang nakakapasok sa agad na pinagbintangan nila ang domestic helper na si May. Agad nga nilang kinumpronta si May at tahasang ang tinanong kung siya ba ang nagnakaw ng mga pera. Agad namang umamin ang domestic helper at sinabing siya nga ang kumuha ng mga pera. Dito na tumawag ng mga pulis ang mga amo ni May para siya ay arestuhin. Pagdating nga sa police station, inamin nga niya na siya ang nagnakaw ng pera at hindi niya na ito maibabalik pa dahil naipatalo niya na ito sa sugal. Si May ay kinasuhan nga ng theft by servant at siya ay ikinulong. Ayon nga sa kanya, nagkaroon siya ng adiksyon sa online gambling kaya niya nagawa ang pagnanakaw. At suma total, lumalabas na natangay ni May ang 800,000 pesos na ipinangtalo lamang niya sa sugal. At June 3, 2026 ang naging trial nga ni May sa korte at nag-plead siya ng guilty. Binigyan din nga ng prosecution na plinano ni May ang kanyang mga ginawa at humingi nga ng tawad ang kasambahay sa pamilya ng kanyang ninakawan at sinabing kahirapan ang nagtulak sa kanya para gawin ang krimen. At dahil mahirap lamang siya at ang kanyang pamilya, wala silang kakayahan na ibalik ang pera. Kaya naman hinatulan si May ng 10 buwang pagkakulong. At ayon nga sa batas ng Singapore, kapag natapos na ni May ang 10 buwang pagkakulong, agad siyang ipapadeport sa Myanmar. Bukod doon, bawal na din siyang bumalik sa Singapore kahit turista o manggagawa. At inilagay na nga siya sa blacklist ng Singapore. Kung ikaw ang tatanungin, pabor ka ba sa mga influencer, artista, content creators na nagpropromote ng sugal? Dahil nga sa kaso na ito, isang kasambahay ang nalulong sa online gambling. Dapat bang itigil na ng ating mga kilalang